Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ko man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin kung saan man dako ka man ng mundo, please lang subscribe nyo naman ako at i-like din ang aking mga videos. Ngayon po, pag-uusapan mo natin ulit ngayon kasi nga sinagod ulit Hospital si Marcos Jr. dahil sa kanyang sakit sa tiyan. Oo, masakit talaga ang tiyan. Masakit talaga yan sa tiyan. Sobrang sakit yan eh. Hindi ka naman pwedeng ipabalik-balik isugod ulit sa ospital kung wala kang dinaramdam. Tanggapin din natin kasi ng katotohanan na talaga ang kanyang dinaramdam na sakit sa tiyan. Hindi lang normal yan. Masakit talaga yan. Kailangan talaga yung masusing medical treatment yan. Lalong-lalo pa kung nasusobrahan ka na sa soft drinks. Kung nasusobrahan ka na sa soft drinks mga kawangis, talagang sasakit ng iyong tiyan. Tingnan po na natin ito yung balita tungkol kay Bongbong Marcos sa kanyang mga nangyayari sa kanyang medical condition. Pangulo. Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, recovering na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa sakit na diverticulitis. Dagdag ng kalihim, patuloy na nakatutok ang Pangulo sa kanyang mahalagang tungkulin, ngunit sa ngayon anya ang Executive Secretary at iba pang cabinet members ang magre-representa sa Pangulo sa ilang engagements. Kanina si ES Ralph Recto ang umarap sa paggagawad ng 2025 Gawad Lingkod Bayani sa Palasyo. Sa ambush interview, matapos ang event, sinabi ni ES Recto na sa loob ng isang linggo, maaaring fully recovered na ang Pangulo. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Pa sa Executive Secretary, pinayuhan siya ng doktor na kaunting pahinga. Sa kabilaan niya nito, may ilang public engagement pa rin si PBBM sa loob. O ayan, di ba? Hindi pa makakabalik ito sa ano eh. Hindi pa makakabalik ulit sa kanyang serbisyo. Kung makakabalik mo na siya, pagaling ka muna, magpagaling mo na. Baka mamaya talagang malala na yan. Kailangan niya ng magandang pagsusuri ng mga doktor. Baka hindi na yan sakit sa tiyan. Baka pinapalabas lang yan, sakit sa tiyan. Tingnan mo, nagkaroon lang siya ng 2 impeachment complaint. Binalik ulit sa ospital, di ba? At tignan nyo naman si Bongbong Marcos. Pumunta yung ambasador ng China. 'Di ba? Hindi siya pumunta. Tignan mo doon sa Bukana Bridge, 'di ba? Hindi siya pumunta doon sa Bukana Bridge. Oh, yan oh. Kita natin yan. Yan po, pumunta yung mga embassy, pati yung mga kasamahan niya yung Chinese embassy doon sa Davao para tignan ang kanilang proyekto na pinagawa doon na panahon ni Duterte na ngayon lang in-implement sa panahon ni Bongbong Marcos na sinasabi ni Bongbong Marcos na ligasiyan niya raw yung Bukana Bridge. Kahit ₱1 wala siyang ginastos dyan eh. At pisong centavos wala siyang ginastos. Lahat po dyan ay pera ng China. So kung ngayong makikita nyo, di ba? Ngayon nagkakaroon po ng problema ngayon sa pagitan ng mga Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard, di ba? Nagkakaroon na ng away-away ngayon. Tingnan mo ngayon sa senador. Si Risa Ontiveros at si Erwin Tolpo. Di ba? Palayas na nila yung ambassador ng Chinese. 'Di ba? Pinapalayas ng ambassador ng Chinese pati si Ruben Padilla, si Erwin Tolpo, 'di ba? Nako, mangangaw siya daw si Erwin Tolpo. Sobrang ngaw siya na gusto niya lumayas sa
Pilipinas. Tapos ito naman si Tito Soto, di ba? Nag-file ng non grata, persona non grata sa mga ambasador ng ambasador ng Chinese dito sa Pilipinas. Hindi nila alam, mga kawangis ko, hindi nila alam na ang daming-daming mga OFW dyan na nagtatrabaho sa China. Ang daming mga trabaho dyan, ang daming mga OFW na nagtatrabaho dyan. Pangalawa, meron tayong diyang Philippines Embassy sa China. Ay paano? Kung mangyari, paano? Kung mangyari, paalisin din yung embassy ng Philippines sa China. Ayan natin, kawawa yung mga OFW. Kaya sinasabi ni Robin Padilla, pati ni ni Marcolita, dapat dalhin po sa diplomasi. Kasi nga unang-una, wala tayong kalaban-laban sa China. Wala tayong kalaban-laban. Para lang tayong kulangot sa kanila yan. Di ba? Kaya kung madadala sa diplomasi, kasi ang kailangan nating dalhin sa diplomasya kasi ang nakakaranas kasi diyan ng mga pang-aabuso ay hindi naman talaga yung mga matataas na opisyalis ng gobyerno. Ang nakakaranasin po ng pang-aabuso yung mga kapwa ko mga Palawinyo. Mga kapwa ko Palawinyo dyan na nangingisda dyan sa Scarborough Shoal at dyan sa Kalayaan. Dyan po ang silang nakakaranas ng mga pang-aabuso. Kaya ang kailangan dyan, diplomasya na dalhin sa magandang usapan. Magandang usapan, kaso lang nangyayari kasi, yung Pilipinas kasi sinisiksik yung sarili doon sa Amerika para dito sa dahil dito sa China. Akala mo naman tutulungan tayo ng Amerika. Akala mo ang Amerika makikipagdigmaan, nakalaban ng Chinese tapos walang mga Pilipino. Nako, hindi yan mangyayari po. Hindi yan po mangyayari. Tingnan niyo sa panahon po ni Duterte. Ang dami pong nangingisda dyan. Ang dami pong nangingisda ng mga kapwa ko, mga Palawinyo dyan na nangingisda. Siyempre, malapit kami dyan sa Scarborough Shoal. Malapit kami dyan sa West Philippine Sea. Malapit kami dyan. So, nagkakaroon po ng diplomasi yung sa panahon ni Duterte. Di ba parang nagiging maganda yung nagiging kalakaran? Walang gulo. Ngayon talagang nagkakaroon na ng bumbahan. Binubumba na sila ng China ng water cannon. Di ba? Pinumbomba na sila. Hindi yun po maganda yun sa pamumuno ng administrasyon kasi nga ang gulo. Kasi unang-una naapektuhan po yung economy ng Pilipinas, yung mga turista na pumupunta ng mga Chinese sa Pilipinas. Yung pumupunta man naman dito sa Philippines, hindi naman Chinese na galing ng China eh. Karamihan galing po ng Hong Kong. Ay ang Hong Kong naman yan, sakop ng ng China, mga Chinese din yan. Mga Chinese din yan, mga taga Hong Kong. So kailangan magkaroon tayo ng magandang mga diplomasy. Kaya pabor ako sa sinasabi ni Senator Marcolita na dali natin sa magandang usapan eh. Hindi yung pambabastos na ginawa ni Tariela. 'Di ba si Tariela nag-post pa ng kanyang mga nag-post pa ang kanyang mga post sa Facebook. O ngayon, tinatulan sila ng Chinese Embassy. O ngayon, nagalit sila sa Chinese Embassy kasi nagsalita yung Chinese Embassy, parang binabastos daw yung mga opisyalis ng Pilipinas. Ganon. Binabastos daw. Hindi nila iniisip tapos nagbibigay sila ng hakbang na layas dito sa Pilipinas, yung mga ambasador, hindi nila alam ay kung ganun din ang gawin ng Chinese doon sa bansa nila na palayasin din ng ambasador ng Pilipinas, pauwi din ng Pilipinas at pati mga OFW, sino ba ang nawalan? Tayo po ang nawalan. 'Di ba? Bakit hindi na lang tayo magpayaman ng Pilipinas? Kapag yumaman ng Pilipinas, bago tayo gumawa ng hakbang kung anong dapat gawing hakbang. Sa ngayon, wala tayong kalaban-laban sa pakikipagdigmaan sa China. Yon po, 100% wala tayong kalaban-laban. Huwag na tayong magyabang. Huwag na tayong magyabang. Lahat ng bagay na dala naman sa magandang usapin. Di ba? O mga kapwa ko OFW, yan muna ang update natin sa araw ngayon na ito. Sa mga kapwa ko OFW dyan, hindi ba nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and like din sa aking mga videos. And sa ngayon, masalam.